morning. Welcome to 7 Minutes Prayer Devotion. Ating pong devotion ngayon ay makukuha natin sa Matthew chapter 7, verse 9. Ang sabi diyan, "Oh, what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him?" Tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos, sa lumang makapangyarihan, pagpalaan niyo po ang aming devotion sa umagang ito. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, ang ating mong tatalakayan ay bibigyan natin ng title na Don't Chase a Trap. Don't chase a trap. Sa buhay natin bilang Kristiyano, given na po ang formula na yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw ay ito'y ibibigay ng Panginoon. Maraming verse sa Bible nagsasabi, "My God will supply all your needs. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." At sa ating binasa ay nandoon na if we ask, God will give us. Kaya lang, bakit may mga Kristiyano, they keep on chasing, but they are not attracting. Maraming mga Kristiyano na palagi naghahabol, maging sa kabuhayan nila, sila ay naghahabol. At maging sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, ay sobrang hirap pa. Tandaan po natin, hindi dinisenyo ng Diyos na ang Kristiyano ay maghirap. Bakit? Sa John 10:10, malinaw, "I give you eternal life and abundant life." So, bakit nagkakaroon ng chasing o paghahabol ang mga Kristiyano maging sa kanilang kabuhayan at sa kanilang buhay Kristiyano? Okay, para hindi po ito mangyari, kunin natin ang 3 punto para hindi ka naghahabol, kundi ikaw ay nag-a-attract. Number 1, siguraduhin mo na ikaw ay mayroong relasyon sa Panginoon. Kapag tunay at totoo ang relasyon mo sa Panginoon, ay hindi maaari na yung kanyang ipinangako na maraming verse sa Bible ay hindi mangyari sa buhay mo. Kaya lang, baka may problema sa iyong kaligtasan. Hindi saving faith ang nakuha mo. Ang nakuha mo lang temporal faith. O ang nakuha mo ay intellectual faith. Tandaan po natin, ang kailangan ng isang Kristiyano ay totoong relasyon sa Diyos sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo, hindi reliyon. So, check your salvation. Do you have that saving faith or temporal faith or intellectual faith? Number two na dapat natin tandaan para we are not chasing towards our, sabihin natin, ang mga biyaya ay ang pangalawa, hindi lang na establish mo ang relasyon, kundi you have to seek God first. Natutunan po namin sa pag-aaral na sabi ng isang pastor, maraming tao they are seeking God but they are not seeking it first. So, tandaan po natin, unahin natin ang Panginoon, and all these things shall be added unto you. Sa umaga, ano ang kinaabalahan natin? Yung cellphone natin o yung Biblia? Maraming Kristiyano na wala ng Bible at meron silang cellphone. Ang dahilan, pastor, ang Bible ay walang cellphone. Ang cellphone ay merong Bible. Iba-iba pang version. So, well, we are justifying our shortcomings unto the Lord. Pero tandaan po natin, huwag po nating gagawin ang Diyos na last sa ating buhay. Sa umaga, kunin natin ang ating Biblia, tingnan po natin ang ating Biblia at basahin natin ano ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Okay, so seek God first. At ang pangatlo na dapat po natin tandaan para tayo po ay hindi naghahabol sa mga biyaya ng Panginoon at ito'y binibigay, serve God. Bakit? If you are serving God, alam niyo po ang natutunan ko sa paglingkod sa Panginoon. Pag nagsiserve ka sa Panginoon, unang-una, you are secured in God's hand. Bakit? Pag ikaw ay empleyado ng Panginoon, secured ka sa iyong buhay. Hindi lamang SSS, hindi lamang PhilHealth ang security mo.
but pati yung kaluluwa mo. So, tandaan po natin, serve God. Kasi wala kang option. If you're a Christian, sinong paglilingkuran mo? Ang Diyos o ang iba? Eh, simple lang naman yun eh. If you are not serving God, then you are serving the devil. Wala kasing pagitan eh. Black and white. Yun eh. So, serve God faithfully. Ano man ang ministry mo, maging malit man yan. Tandaan po natin yung palagi nating sinasabi na little is much when God is in it. Malit ang yung ministry, so balit pag pinalago yan ng Panginoon, abay maraming kaluluwa ang aabutin yan at magkakaroon ng kaligtasan. So tandaan po natin ang ating tinalakay, don't chase but attract. So, ang mga prinsipyo doon ay una, establish mo ang relasyon mo sa Panginoon. Pangalawa, seek God first. And pangatlo, serve God. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Maraming Diyos sa lumang makapangyarihan, pagpalain niyo po ang aming devotion na ito. In Jesus' name we pray. Amen.